Balak sampahan ang kontra-reklamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Quezon City Police District na naunang nagsampa ng reklamo laban sa kanya kaugnay sa naging komosyon sa Veterans Memorial Medical Center nitong Sabado. Noong ililipat na po ng ospital ang kanyang Chief of Staff. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Tensyonado ang mga tagpo ng ilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, Sabado na madaling araw. Ipinakita sa press con ng Philippine National Police ang video na yan. Partikular ang pagtulak umano ng hepe ng security ng bise na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Von Jason Villamor. Dahil sa insidente, kaya nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si Villamor, kasama si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica. Ito is nangangulugan na nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time ng we were at the Veterans Memorial Medical Center. In the performance of our duties, and then naging ganun pa. Bukod sa bise at kay Lachica, kasama rin sa reklamo ang ilang John Does at Jane Does. Kasunod ng reklamo ng pulisya, tinanggal muna bilang security ng bise ang mga sundalong kasama niya noon, kabilang si Colonel Lachica. Because yun nga, may sabina sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Ang mga inalis na sundalong security, pinalitan ng 25 pulis at itinalaga na sa Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Sabi ni VP Sara, maghahain din siya ng kontrareklamo laban sa pulisya. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hinihingan pa namin ng pahayag sila Chica. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naghain naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa bise, naniniwala siyang hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang umano'y grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sinisimulan na ng DOJ at NBI ang investigasyon kaugnay nito. Nangako rin silang susundin nila ang due process. Makaasa po si BP Sara at ang taong bayan na magiging parehas po ang NBI. Wala po kaming kikilingan. Kung ano po yung facts na makakuha namin, yun ang ilalathala namin, yun ang i-re-report namin sa DOJ. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si BP Sara, sino ba yung nagtetreat sa kanya. Muli ring iginit ng bise na totoo ang banta sa kanyang buhay. Nakakahiya raw ang sinabi ng PNP na wala silang impormasyon sa umano'y banta sa bise. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. May duda raw siya kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon.
para makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Kaugnay naman ang usapin sa pagpapa-impeach umano sa kanya, sabi ng bise. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. At sa tanong kung may pag-asa pa sila magkaayos si Pangulong Marcos, ito ang tugon ng bise. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.